Ako doon naging kapitbahay si Marqueras, which sobrang thankful ako sa kanya at sa wife niya, sa tita nila. Doon ako kumakain. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dating ultimate heartthrob ng 90s ay umabot sa puntong natulog sa sahig, nagmaneho ng tricycle at muntik mawalan ng lahat. Pero ang mas shocking, hindi pa doon natatapos ang kwento niya dahil ang buhay ni Eric Fructuoso ay hindi lang simpleng kwento ng kasikatan. Ito ay kwento ng pinagmulan, tukso, sobrang kasikatan, bisyo, kontrobersya, pagbagsak at isang comeback na mas totoo kaysa sa anumang pelikula. Isa lang siyang batang lumaki sa Sampaloc, Maynila. Hindi mayaman, hindi marangya, pero puno ng diskarte at natural na karisma. Sa murang edad, nahubog siya sa buhay kalsada, skateboarding, hip-hop dancing, pakikipagbarkada at simpleng pamumuhay na malayo sa karangyaan. Hanggang sa dumating ang turning point, ang pagkakadiskubre sa kanya ng batikang talent manager na si Douglas Quijano. Siya ang bumuo sa grupong Guapings kasama sina Mark Anthony Fernandez, Jo Marie Iliana at kalaunan ay si Jao Mapa, isang grupo na hindi lang basta sumikat kundi naging isang cultural phenomenon. At dito nagsimula ang Guapings Fever, isang panahon na kung saan ang kasikatan nila ay halos hindi masukat. Kung may social media noon, malamang araw-araw silang trending. At si Eric, isa sa pinagkakaguluhang miyembro. Ang tipo ng lalaking gustong-gusto ng fans at kinagaya ng kapwa lalaki. Sumikat sila sa sitcom na Palibhasa Lalaki, isang show na naging bahagi ng pop culture ng bansa. At lalo pang sumabog ang kanilang kasikatan sa mga pelikulang Guapings, The First Adventure at Guapings 2, mga pelikulang pinilahan, pinag-usapan at naging simbolo ng kabataan noong 90s. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, si Eric ay hindi lang artista, isa siyang icon. At dahil sa kanyang kasikatan, naging makulay din ang kanyang love life, isang bagay na lalong nagdagdag sa kanyang imahe bilang isang certified matinee idol. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naging karelasyon niya ang ilan sa mga pinakasikat na aktres ng kanyang panahon tulad ni Claudine Barreto, na isa sa mga pinakamalaking pangalan sa showbiz noon. Sinundan ito ng kanyang naging relasyon kay Tony Gonzaga, na ayon sa kanya ay tumagal ng halos 3 taon. Isang revelasyon na naging kontrobersyal kahit makalipas ang maraming taon. Nabanggit din ang kanyang koneksyon kay Joyce Jimenez, isa pang kilalang personalidad noong panahong iyon. Ang mga relasyong ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang ladies man, isang lalaking hinahangaan, hinahabol at kinaiinggitan. Pero kasabay ng kasikatan at atensyon, dumating din ang tukso. Dahil ayon mismo sa kanya, hindi niya kinaya ang pressure ng pagiging sikat. Nadala siya ng bisyo, alak, sigarilyo at pati paggamit ng ipinagbabawal na droga tulad ng marijuana, ecstasy, shabu at cocaine. Hindi man siya nalulong, pero sapat iyon para maapektuhan ang kanyang mga desisyon, lalo na sa kanyang karir at relasyon. At dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak, hindi biglaan, kundi dahan-dahan hanggang sa dumating ang panahon na hindi na siya kasing ingay, hindi na siya kasing visible, at unti-unti tila nakalimutan na siya ng industriya. At pagkatapos, dumating ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Noong 2020, kasagsagan ng pandemya at pagkawala ng mga proyekto, tuluyan siyang nawalan ng income, walang trabaho, walang kasiguraduhan. At dito niya naranasan ang isang bagay na hindi niya inakalang mararanasan niya bilang dating superstar, ang mawalan ng lahat. Umabot siya sa puntong natulog sa sahig, walang kama, walang permanenteng tirahan. Palipat-lipat siya. Minsan sa murang hotel, minsan kung saan lang. At mas masakit, nakikikain na lang siya sa pamilya ng kanyang kaibigang si Mark Heras dahil wala na siyang pera. Isang eksenang parang pelikula. Pero ito ang realidad niya. At kasabay nito, dumaan din siya sa emosyonal na pagsubok, ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa matapos ang 16 years. Isang relasyon na inakala niyang panghabambuhay, pero nauwi sa hiwalayan dahil sa kakulangan ng maturity at mga pagkakamali. Isipin mo, sa iisang yugto nawalan siya ng pera, tahanan at pamilya. Isang dagok na kayang bumasag sa kahit sino. At dito naging viral ang isang simpleng larawan. Si Eric, nagmamaneho ng tricycle sa Cavite.
isang larawan na naging simbolo ng kanyang pagbagsak at pagbangon. Marami ang nagulat, may humanga, may nagduda, pero para sa kanya, hindi ito kahihiyan, isa itong katotohanan. Isang paalala na kahit gaano ka kasikat noon, pwede kang bumalik sa zero at doon nagsimula ang kanyang tunay na laban. Hindi sa showbiz, hindi sa kamera, kundi sa totoong buhay. Nagsimula siya sa maliit, nagbenta ng caps gamit ang maliit na puhunan. Pinili niyang kumilos. Pinaikot niya ang maliit na kita hanggang sa makapagpatayo ng motorcycle shop at food business. At habang ginagawa niya ito, may isang bagay na unti-unting bumabalik ang respeto ng tao. Dahil sa social media naging viral ang kanyang kwento, isang dating sikat na artista na hindi sumuko. At dito, nagsimula ang kanyang comeback. Napansin siya muli ng mga producers. Nabigyan ng pagkakataon mga guest roles, supporting roles, hanggang sa muli siyang mapasama sa mga serye at programa. Hindi na siya bumalik bilang heartthrob. Bumalik siya bilang isang aktor na may lalim, may sugat, at may tunay na pinaghugutan. At ironically, ang kanyang pagbagsak ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik. Pero syempre, hindi mawawala ang intriga. Noong 2023, muling uminit ang kanyang pangalan dahil sa pag-amin niya tungkol sa kanyang nakaraan, lalo na ang koneksyon niya kay Tony Gonzaga. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang mga indecent proposals na natatanggap niya. Mga alok na umaabot pa raw sa milyon kapalit ng hindi magandang bagay. Isipin mo, kahit sa edad niya ngayon, sinusubok pa rin siya ng tukso. Pero dito mo makikita ang tunay na pagbabago dahil ngayon, hindi na siya nagpapadala. Pinipili niyang umiwas, pinipili niyang magbago, pinipili niyang maging responsable. Dahil ngayon, isa na siyang ama ng 5 at isa na ring lolo. Isang cool lolo na mas pinipili ang katahimikan kaysa gulo. Mas pinipili ang pamilya kaysa intriga. Mas pinipili ang peace of mind kaysa pansamantalang saya. At dito pumapasok ang pinakamahalagang aral na paulit-ulit niyang sinasabi. Huwag kang papadala sa temptation dahil yan ang sisira sa pamilya mo. Isang linya na hindi lang payo, kundi babala mula sa isang taong dumaan na sa lahat. Kasikatan, bisyo, relasyon, pagkakamali, pagbagsak at pagbangon. Sa kasalukuyan, namumuhay siya sa Cavite. Simple, tahimik, pero may direksyon. Nagnenegosyo, nagmumotor. At patuloy na bumabalik sa showbiz, sa mas mature at mas totoo na paraan. Pero kahit gaano pa siya nagbago, hindi mawawala ang kanyang nakaraan. At marahil iyon ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya ngayon. Kaya sa huli, ikaw ang huhusga. Si Eric Fructuoso ba ay isang babala ng kasikatan na nawala o isang patunay na kahit gaano ka kababa bumagsak? May pagkakataon ka pa ring bumangon? Dahil minsan, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano siya kasikat noon, kundi kung paano niya muling binuo ang sarili niya matapos itong masira.